Magkano ba ang nagastos namin sa 11 days DIY trip namin sa Kazakhstan for 2 packs? DIY lang ito guys at hindi kami kumuha ng agency. Anyway, before tayo mag-continue, isa lang ang tanong ko. Ba't ang gaganda at ang gagwapo ng mga tao sa Kazakhstan? Charis. Anyway, going back from Manila to Hong Kong, ang sinakyan namin ay Cathay Pacific. Ang nabayaran ko sa round trip ticket namin ay 8,837.47 pesos each. Mura ko na siya nakuha guys kasi nag-redeem ako ng Asia Miles. Tapos nabook ko lang ang ticket namin 1 week before our flight. From Hong Kong to Almaty naman, ang nabook ko ay Air China ng 54,720 pesos. Round trip na yun din guys for 2 packs na. At may layover sa Chengdu at BG. Marami kaming layover guys kasi mas gusto namin yun. Mas nag-i-enjoy kami tapos nakakalabas pa kami sa airport. Panoorin nyo, may upload ako na pumunta kami sa Great Wall of China sa Beijing dahil sa layover namin tapos libre pa yon. Kung ayaw nyo naman ng maraming layover ay marami namang options like Manila to Mainland China to Almaty, Manila to South Korea to Almaty, Manila to Malaysia to Almaty at marami pang iba. Kumuha din kami guys ng travel insurance sa Klook, 2,379 pesos ang binayaran ko, good for 2 packs na. Dumating kami sa Almaty International Airport sa Kazakhstan ng past 10 PM na. Ang hinanap lang sa akin ng immigration officer ay passport. Sa kasama ko naman ay passport at boarding pass. Bumili ako ng SIM card o local SIM po ito guys ng 6,000 tenge or 783 pesos with 20 gig data allocation. Pero na-check ko sa app kasi nag-install ako ng application nila, 10 gig lang naman ang nakalagay. Nag-withdraw din ako ng 30,000 tenge for our pocket money using Maribank. Ang 30,000 tenge pala guys ay 3,995 pesos nung nag-withdraw ako sa Kazakhstan. Tip na mag-withdraw kayo sa Biriki or Halyk Bank kasi ang ibang ATM machines ay 4-digit lang ang nire-required na PIN. Kazakhstani tenge pala guys ang tawag sa pera nila. Pagkatapos ko mag-withdraw ay sumakay kami sa InDrive galing sa airport papunta sa aming hotel. Ang nabayaran ko ay 2,600 tenge or 338 pesos. Pwede nyo din gamitin ang InDrive guys sa whole duration ng stay nyo kasi most of the time ay mas mura si InDrive based on my personal experience compare sa Yandex.Go. Sa Rim Garden pala kami nagstay ng first 2 nights namin. Ang nabayaran namin sa 2 nights with breakfast ay 5,873 pesos. Wala palang elevator dito guys sa pinagstihan namin kaya kung mag-book kayo ng hotels, mag-request kayo ng lower floor lalo na kung ang hotel ay up to 3rd floor lang. At dahil kulang na kulang sa amin yung 10 gig na data allocation doon sa SIM card ay bumili ako ng eSIM sa Agoda. Good for 10 days na with unlimited internet ng 1,118.41. Pwede nyo din ito gamitin guys kung mag-Kyrgyzstan at Uzbekistan kayo. At dahil gusto ko pang matry kung okay ang data roaming ay bumili ako sa Globe ng 3 gig good for 5 days. Ang nabayaran ko ay 999 pesos. So far okay ang roaming kaso nga lang mas mabilis siya maubos. Regarding sa dinner namin ay doon na kami kumain sa Rim Garden. Bumili na lang kami ng burger at doner. Para siyang shawarma. At isa ito guys sa pinaka-popular dito. Tapos sa second night namin ay doon na lang din kami kumain. Ang nabayaran namin ay 7,400 tenge or 964 pesos. Ang total estimate na nagastos namin sa first 2 nights namin ay 3,000 pesos kasama na ang grocery. By the way guys, wala kaming itinerary sa first 2 days namin kasi gusto namin city tour lang at saka gusto namin magpahinga. Pang third day namin hanggang nakauwi kami ay lumipat kami sa apartment malapit sa city center. Mas pinili namin ang apartment kasi mas maluwag at mas mura compared sa hotel tapos pwede pa magluto at maglaba. Ang pangalan ng apartment ay Open House to Mega Park. Nabuko ito sa Agoda. Medyo papasok lang ang location but napaka-convenient kasi lagi naman kaming naka-InDrive. 2,700 pesos per night ko lang na-book. So 8 nights namin doon, ang nabayaran ko ay 21,600 pesos. Cash payment lang pala dito guys kaya nag-withdraw ako ng pera plus may security deposit na 10,000 tenge. Malapit lang ito sa Mega Park kaya nakapag-grocery kami at shopping. Marami din mga market within the property at mga cafe. I-upload ko na lang guys sa separate na video ang room tour ng mga pinagstiyahan namin. Day 4 namin ay lumabas kami at nag-city tour. Pumunta din kami sa Ascension Cathedral. This is a Russian Orthodox Cathedral guys. At nung dinner naman ay kumain kami sa Navat. Isa daw ito sa sikat na restaurant sa Kazakhstan kaya na-try namin. Naparami ang order namin kaya ang bayad namin dito ay 22,242 tenge or 2,892 pesos. Salty ang food or maalat kaya hindi ko naubos ang na-order ko. Day 5 ay pumunta kami sa Koktobe. May package discounted ticket sila dito guys, 16,800 tenge or 2,184 pesos each.
So total na binayaran ko ay 4,369 pesos, dalawa na kami. Pwede nyo na masakyan ang Ferris wheel, cable car at fast coaster. Kumain din kami sa Coctobe Terrace, umorder kami ng pizza, coffee at juice. Maganda ang view dito kaya pwede nyo din ito itry. Ang nabayaran namin ay 13,800 tenge or 1,794 pesos. Day 6 namin ay pumunta kami sa Shimbulak Mountain Resort. Dito guys ay pwede nyo ma-experience ang snow kahit na spring season na. Ang nabayaran namin sa in-drive ay 3,900 tenge or 507 pesos papunta sa cable car station. Pagdating namin doon, ang binayaran namin sa cable car ay 10,000 tenge or 1,300 pesos each. So total of 2,600 pesos. Maganda ang experience namin dito kasi may snow. May cafe din sa taas kaya pwede din kayo kumain doon. Pag uwi namin ay kumain kami sa Oskodar, Turkish restaurant po siya. Ang nabayaran namin ay 15,620 tenge or 2,000 pesos. Day 7, bumalik kami sa Shimbulak Mountain Resort kasi maganda ang panahon. May snow at the same time ay nakikita namin ang view. Bumili ulit kami ng ticket na tag 10,000 tenge each. So total again ng 2,600 pesos each. Hindi ko alam na separate pala ang ticket para sa ski lift. Kaya bumili ulit kami ng tag 5,000 tenge each or 1,300 pesos. For me, ito ang pinakamagandang view, yung nakikita mo yung paligid habang may snow. Nag-avail din kami ng drone shot ng 10,000 tenge each or total of 2,600 pesos para sa aming dalawa. May mga photographer din doon na nag-o-offer ng 2,000 tenge each picture daw, pero pag pumili ka na ng gusto mong picture ay pipilitin ka nila na kunin mo lahat. At dahil gusto namin lahat ng pictures, ang binayaran ko ay 50,000 tenge or 6,500 pesos. Kaya tip na kung may mag-approach sa inyo at ayaw nyo magpa-picture ay please say no. Day 8 namin ay mayroon kaming day tour sa Colsay Lake, Kenday Lake, Sharon Canyon at Black Canyon. Nabuko ito guys sa Agoda ng 1,963 pesos each. So total of 3,926 pesos. This is a must-try na tour sa Almaty. Reminder na magdala kayo ng cash kasi may babayaran pa kayo na horse riding na 7,000 tenge each, taxi na 3,000 tenge if mag-taxi kayo, at 4,000 tenge each para sa UAZ. Sasakyan to guys papunta sa Candy Lake. Also, ang mga toilet dito ay may bayad na 200 tenge each, kaya make sure na may barya kayo. Day 9 ay mag-Big Almaty tour sana kami kaso nga lang na-move siya hanggang sa makauwi kami, hanggang sa kinancel ko na lang dahil umulan that time kaya may maintenance sa daan. Kaya hindi na kami nakapunta doon. Pero based sa mga napanood ko na video ay parang mas gusto ko pa sa Colsay Lake yung napuntahan namin kaysa sa Big Almaty, tapos may kamahalan pa ang tour doon. Nasa 3,300 each. Kaya sa day 9 at day 10 namin ay nag-city tour na lang kami, shopping, pumunta sa parks at sa Shairan Lake. Maganda dito sa Shairan, man-made lake siya, pwede kayong maglakad-lakad. Pumunta din kami sa Green Bazaar. Estimated na gastos namin sa day 9 at 10 ay 20,000 tenge or 2,600 pesos. Day 11 namin at last day namin sa Kazakhstan, after namin mag-check out sa apartment ay pumunta na kami sa airport. Ang bayad namin sa taxi ay 3,000 tenge or 390 pesos. Ang total estimated na nagastos namin ay 147,699 pesos or 73,849 pesos each. So yun lang guys, kung mag-book kayo ng hotels and activities, gamitin nyo ang promo code ko sa Agoda, Agoda Pass para sa mga hotels, Every Pass para sa mga activities, tapos sa Klook naman, Everything Klook. By the way guys, meron na din akong promo code sa Get Your Guide. Gamitin nyo ang promo code ko, ePassport5. Yun na guys. Bye!